sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa malawakang anomalya sa mga flood control projects. Isang pangalan ang muling naging sentro ng usapan, ang mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya. Sa ilalim ng bagong pamumuno ni Senator Ping Lacson bilang chairman, ang pagdinig ay agad na naging isang formal na paglalatag ng mga ebidensyang yumanig sa buong industriya ng public works. Sa harap ng komite, direkta at walang paligoy-ligoy na hinarap ni Senator Lacson si Mr. Pacifico Diskaya. Hawak ang isang makapal na folder ng mga opisyal na dokumento mula mismo sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ibinunyag niya ang isang numerong halos hindi kapanipaniwala. Ang record ng kabuuang halaga ng mga kontratang nakuha ng mga kumpanyang iniuugnay sa mag-asawa. Mula 2016 hanggang ngayon, nakamagkano na kayo kontrata? Buong infra, wag na yung flood control lang. Lahat, basta yung kontrata nyo sa DPWH, nakamagkano na kayo? Basta from 2016 to gusto mo sabihin ko kung magkano? 207.25 billion over a period of 10 years from 2016 to 2025. Ganyang kalaki ang inyong kontrata. Ang direktang pahayag na iyon ni Senator Ping Lacson ang nagtakda ng tono para sa buong pagdinig. Ang halagang 277.25 billion pesos na sumasaklaw sa loob lamang ng isang dekada ay isang numerong mahirap unawain para sa karaniwang mamamayan. Upang bigyan ng mas malinaw na perspektibo ang komite at ang publiko, isa-isang binaybay ni Senator Lacson ang taon ng halaga ng mga kontratang nakuha ng mga kumpanya ng mga Diskaya na nagpinta ng isang larawan ng mabilis at tila walang tigil na paglago. Ang datos ay nagsimula noong 2016 kung saan ang kanilang mga kontrata ay nasa 6.5 billion pesos. Pagsapit ng 2017, ang unang buong taon ng Administrasyong Duterte, ito ay biglang pumalo sa 21.5 billion pesos. Halos 4 na beses ang itinaas sa loob lamang ng isang taon. Nagpatuloy ang agos ng proyekto, 19.6 billion pesos noong 2018, 9.9 billion pesos noong 2019, at isang nakakalulang 18.5 billion pesos noong 2020, sa mismong taon kung kailan humagupit ang pandemya ng COVID-19 at maraming negosyo sa buong mundo ang naparalisa. Kahit sa gitna ng krisis pangkalusugan, hindi na tinag ang kanilang pagkuha ng kontrata na umabot pa sa 15.8 billion pesos noong 2021. Ang pagbabago sa administrasyon ay tila lalo pang nagpabilis sa kanilang pag-angat. Sa ilalim ng pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., lalo pang lumobo ang kanilang mga kontrata. Noong 2022, nakakuha sila ng 31 billion pesos. Pagsapit ng 2023, ito ay naging 31.6 billion pesos. At para sa year 2024, isang record-breaking na 35.4 billion pesos. Para sa taong kasalukuyan pa lamang ng 2025, nasa 17.4 billion pesos na agad ang kanilang nakuhang proyekto. Habang nakatingin kay Curly Diskaya na tila hindi makapaniwala sa mga numerong inilalatag, idinugtong ni Senator Lacson ang isang makahulugang tanong. Tapos puro I invoke my right against self-incrimination and you're applying to be a state witness, di ba? Sa isang linya, nabunyag ang kabalintunaan ng sitwasyon. Isang testigong gustong mailigtas ang sarili sa kabila ng sariling pakinabang sa katiwalian. Ang tanong na iyon ang nagbukas sa susunod na kabanata ng pagbubunyag. Ang mag-asawang Diskaya sa kanilang sinumpaang salaysay na isinumite sa komite ay nag-alok na maging state witness. Sa kanilang salaysay, isiniwalat nila ang isang standard procedure sa industriya ng public works. Ang di umano'y sa pilitang pagbibigay ng kickback sa mga tiwaling politiko at opisyal ng DPWH. Ang porsyento ayon sa kanila ay naglalaro mula 10% hanggang 25% ng kabuuang halaga ng kontrata. Sa harap ng komite, kinumpirma ito ni Curly Diskaya sa tanong ni Senator Risa. Sa matalim na pagtatanong ni Senator Risa Hontiveros, tuluyan nang umamin si Curly Diskaya. Oo, nagbabayad siya ng kickback. Labag man sa kanyang kalooban, ginawa niya raw ito upang hindi maantala o tuluyang makansela ang kanilang mga proyekto. Isang tahasang pag-amin na nagpapatibay sa matagal ng hinala. Ang korupsyon ay sistematikong nakaugat sa proseso. Ang pag-amin na ito ay nagbigay ng konkretong muka sa matagal ng usap-usapan tungkol sa lagayan sa mga proyekto ng gobyerno. Idinetalye ni Curly Diskaya
kung paano isinasagawa ang transaksyon. Ang pera na umaabot ng milyon-milyon ay karaniwang cash na inilalabas mula sa bangko at inilalagay sa mga paper bag. Ang paghahatid ay ginagawa alinman sa mga mamahaling hotel sa Metro Manila o sa mas matapang na paraan, direkta sa loob mismo ng mga opisina sa central office ng DPWH. Habang ang milyon-milyong piso ay ipinapasa sa ilalim ng mesa, milyon-milyon ding Pilipino ang nananatiling lubog sa baha, isang malagim na kabalintunaan. Sa gitna ng investigasyon, tumindig si Senator Risa Hontiveros. Para sa kanya, ang sistemang ito ay ang mismong nagbubukas ng floodgates of corruption. Ayon sa kanya, ang taong bayan ay 3 beses natalo sa ganitong kalakaran. Inilatag niya ang masakit na katotohanan. Una, ang mga proyekto ng gobyerno ay sinisingil ng sobra-sobra dahil ipinapasa ng mga kontraktor ang halaga ng kickback sa mismong presyo ng proyekto. Ang dapat sana'y mas mura at mas maayos na infrastruktura na uuwi sa overpriced na kontrata na pinapasan ng bawat nagbabayad ng buwis. Pangalawa, kahit gumugugol ng bilyon-bilyon, nananatili pa rin ang problema ng pagbaha. Dahil ang mga proyektong ipinatutupad ay kadalasan substandard, madaling bumigay, hindi tumatagal, at sa iba pang kaso, ghost projects lamang na nakasulat sa papel, pero kailanman ay hindi na ipatayo. At panghuli, ang paulit-ulit na paggawa ng mga tinatawag na master plans, mga plano na binabayaran ng mamahalin, ngunit hindi sinusunod o tuluyang tinatabi kapag nagbago ang administrasyon. Paulit-ulit itong ginagawa, paulit-ulit ding pinuponduhan, hanggang sa bilyon-bilyon ang tuluyang nawawala. Sa mata ng senadora, ito ang 3 sugat na unti-unting nagpapahina sa bansa. Isang siklong inuulit taon-taon, habang ang Pilipino ay patuloy na binabaha, binubuwisan at binabaliwala. Ngunit ang sistema ng kickback ay isa lamang bahagi ng mas malawak na eskema na unti-unting nabubunyag sa pagdinig. Ang isa pang aspeto na nagbigay ng matinding pagkabahala sa mga senador ay ang mismong paraan kung paano napanalunan ang mga kontrata. Lumabas sa pagtatanong ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na ang mag-asawang Diskaya ay nagmamay-ari ng 9 na magkakahiwalay na construction firms. Ang mga kumpanyang ito, bagamat may iba't ibang pangalan, ay may iisang utak sa likod. At ang mas malala, ang mga kumpanyang ito ay sabay-sabay na sumasali sa bidding para sa iisang proyekto. Sa simula, mariing itinanggi ito ni Ginang Sara Diskaya sa isang naunang pagdinig. Ngunit nang ipakita ni Senator Estrada ang mga dokumento mula sa DPWH na nagpapatunay na ang 9 na kumpanya ay madalas nakakumpetensya ng isa't isa sa bidding, wala siyang nagawa kundi aminin ito. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng galit sa ilang senador. Sa pagdinig, hindi na itago ni Senator Jinggoy Estrada ang kanyang galit. Idinetalye niya ang isang sistemang mistulang laro lamang, isang bidding na sa papel ay mukhang lehitimo, ngunit sa likod nito'y nakadisenyo para manalo ang iisang tao. 9 na kumpanya ang ipinakitang maglalaban-laban para sa isang kontrata, ngunit nang suriin, lahat pala ay pag-aari ng iisang negosyante. Para kay Estrada, ito ay lantaran ng pambabastos sa ating procurement laws. Anuman ang kalabasan ng bidding, iisa pa rin ang tunay na panalo, ang sindikatong kumukontrol sa proseso. At habang sila'y nagkakakitaan ng kita, ang mga lehitimong kontraktor ay tuluyang naiiwan sa gilid. Walang pagkakataong maglingkod sa bayan. Hindi rin nagpahuli si Senator Erwin Tulfo. Sa kanyang matalim na pananalita, mas pinadali niya ang paglalarawan ng modus na ito. Nagbibiding-bidingan, anya, isang laro ng panlilinlang kung saan sila-sila ang nagtatagpo, sila-sila rin ang nananalo. Para sa kanya, malinaw na ito ay hindi simpleng anomalya, kundi isang organisadong sindikato na sistematikong niloloko ang gobyerno at higit sa lahat ang mamamayang Pilipino. Ang pag-amin na ito ay nagkaroon ng mabilis na resulta. Ang Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na siyang gatekeeper ng industriya at nagbibigay ng lisensya sa mga kontraktor ay agad na kumilos. Sa isang formal na desisyon, binawi ng PCAB ang lisensya ng lahat ng 9 na kumpanyang pag-aari at kontrolado ng pamilya Diskaya. Kabilang sa mga ito ang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, at St. Timothy Construction Corporation.
Mga pangalan na kasama sa top 15 contractors na nakakuha ng pinakamalalaking kontrata sa ilalim ng 100 billion peso funds para sa flood control. Ang desisyon ng PCAB ay isang malaking dagok sa imperyo ng mga Diskaya na epektibong nagbabawal sa kanila na lumahok sa anumang proyekto ng gobyerno. Ang lawak ng operasyon ng mga Diskaya ay hindi lamang limitado sa mga flood control project. Sa kasagsagan ng pagdinig, lumabas din ang isang nakakabahalang impormasyon. Dalawa sa kanilang mga kumpanya, ang Waymaker General Contractor OPC at St. Gerard Construction Company, ang nanalo sa bidding para sa pagtatayo ng bagong 2.4 billion peso headquarters ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito ay nagdulot ng isang malaking katanungan sa integridad ng proseso. Paano magkakaroon ng tiwala ang publiko sa isang investigasyon kung ang mismong ahensyang nagsisiyasat ay posibleng magkaroon ng gusaling itinayo ng mga kumpanyang kanilang iniimbestigahan? Ito ay isang malinaw na conflict of interest. Paano masisiguro ng NBI ang isang patas at walang kinikilingang investigasyon laban sa mga Diskaya kung sila ay may umiiral na kontrata sa mga ito? Ito ay isang tanong na nagpapakita kung gaano kalalim na nakapasok ang kanilang impluwensya sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Habang lumalalim ang investigasyon ng Senado, mas maraming pangalan at koneksyon ang nagsimulang lumutang. Ikinonekta ni Senator Lacson si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isang kontraktor sa Bulacan na nakakuha rin ng bilyon-bilyong halaga ng mga proyekto na nagpapahiwatig ng posibleng mas malawak na network. Ang mag-asawang Diskaya mismo, sa kanilang alok na maging state witness, ay nagsimula ng maglabas ng mga pangalan ng mga mambabatas na di umano'y kasama sa sistema ng kickback na lalong nagpapatindi sa bigat ng issue. Ang investigasyon ng Senado ay hindi nag-iisa. Dahil sa bigat ng mga aligasyon, isang whole-of-government approach ang isinasagawa. Sa Kamara de Representantes, mayroon ding paralel na pagdinig na isinasagawa upang suriin ang budget allocation para sa mga proyektong ito. Ang Department of Justice, sa utos ng Malacanang, ay bumuo na ng isang special task force na tinawag na Public Works Corruption and Bid Rigging Task Force na ang layunin ay magsampa ng mga kasong kriminal. At ang pinakamahalaga, si President Ferdinand Marcos Jr. ay bumuo ng isang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Isang komisyon na may mandatong suriin ang lahat ng mga proyektong ipinatupad sa nakalipas na dekada at magrekomenda ng mga systemic na reforma. Sa harap ng komite, mariing tumindig si DPWH Secretary Vince Dizon. Sa unang tingin, simple lamang ang kanyang sagot, ngunit ang bigat ng kanyang pahayag ay yumanig sa buong bulwagan. Ayon sa kanya, batay sa inisyal na pagsusuri at sa napakalaking dami ng mga proyektong isinagawa sa paglipas ng mga taon, malinaw ang posibilidad, napakalaki ng halagang nasayang. Hindi lang bilyon, kundi maaaring umabot pa sa trilyon ang pera ng bayan na tuluyang nawala. Isipin na lang, mga kalsadang hindi tumatagal, mga flood control projects na walang saysay, at mga master plans na naiwan lang sa papel. Lahat ng ito, pinunduhan ng buwis mula sa dugo at pawis ng ordinaryong Pilipino. At kung totoo nga na trilyon ang nasayang, ito na marahil ang pinakamalaking sugat sa kaban ng bayan. Isang sugat na hindi madaling hilumin. Sa kabila ng mga seryosong pagbubunyag, hindi nawala ang tensyon at drama sa loob ng pagdinig. Sa isang punto, si Curly Diskaya ay na-cite in contempt ng komite. Ito ay matapos siyang sabihan ng mga senador na nagsisinungaling tungkol sa dahilan ng pagliban ng kanyang asawang si Sara sa araw na iyon. Ayon kay Diskaya, ang kanyang asawa ay may heart condition at hindi maaaring dumalo. Ngunit, sa isang sulat na ipinadala mismo ni Ginang Diskaya sa komite, ang nakasaad na dahilan ay mayroon siyang mahalaga at hindi maiiwasang pulong kasama ang kanyang mga empleyado. Sa kalagitnaan ng pagdinig, biglang uminit ang tono ni Senator Erwin Tulfo. Matapos marinig ang mga sagot ni Curly Diskaya, hindi na niya napigilang magtaas ng boses. Para kay Tulfo, malinaw ang kontradiksyon. Isang paliwanag na may sakit sa puso ang asawa, ngunit sa mismong sulat nito, nakasaad na may business meeting pala siya. Dito na sumiklab ang galit ng senador. Itinuring niya itong isang insulto, hindi lamang sa komite, kundi pati na rin sa buong proseso ng investigasyon. Binabastos mo kami, niloloko mo kami. Mariin niyang ipinahiwatig
Sabay tanong kung nag-uusap ba talaga sila ng kanyang asawa bago siya humarap sa Senado. Ang insidenteng ito, bagamat tila maliit na detalye, ay nagpapakita ng lumalaking pagkadismaya ng mga senador sa tila pag-iwas at magkakasalungat na pahayag ng mga resource person. Ito ay isang paalala na ang komite ay seryoso sa kanilang mandato na alamin ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit o kasalimuot. Ang mga revelasyon sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay higit pa sa ordinaryong balita. Ito ay isang malalim na pagsilip sa isang sistema kung saan ang pondo ng bayan na dapat sanang nagliligtas ng buhay at ari-arian ay nagiging instrumento ng personal na pagyaman. Ang 207.25 billion na iniugnay sa isang pamilya ng mga kontraktor ay isang sintomas ng isang mas malaking sakit sa lipunan. Habang nagpapatuloy ang mga investigasyon sa Senado, sa Kamara, sa DOJ at sa ilalim ng bagong komisyon ng Pangulo, isang tanong ang nananatili sa isipan ng bawat Pilipino. Paano hahantong sa hustisya ang lahat ng ito? Mananagot ba ang mga nasa likod ng sistemang ito? Mula sa mga kontraktor hanggang sa mga opisyal ng gobyerno na nagbigay daan dito. Ang pagdinig na ito ay hindi lamang tungkol sa mag-asawang diskaya. Ito ay tungkol sa paghahanap ng pananagutan at pag-asa para sa isang gobyernong tunay na naglilingkod sa mamamayan. Ang mga susunod na pagdinig ay inaasahang maglalatag ng mas marami pang ebidensya, magbubunyag ng mas marami pang katotohanan at sana magbigay linaw sa landas tungo sa isang makabuluhang reforma. Ang laban kontra korupsyon ay isang marathon, hindi isang sprint. Ang mga pagbubunyag sa Senado ay isang mahalaga at kritikal na hakbang. Ngunit ito ay simula pa lamang ng isang mahabang proseso. Ang tunay na tagumpay ay masusukat hindi lamang sa bilang ng mga makakasuhan o makukulong, kundi sa pagbuo ng isang matatag at transparent na sistema kung saan ang bawat sentimo ng pondo ng bayan ay napupunta sa mga proyektong tunay na mag-aangat sa buhay ng bawat Pilipino at magbibigay proteksyon sa kanila mula sa paulit-ulit na trahedya ng pagbaha.